Sa aming baryo sa probinsya, hating gabi ay nagsisimula pa lang sa 9 hanggang 10 ng gabi, napakabilis kumpara sa ingay ng Maynila. Mga 700 pa lang ay tulog na ang karamihan, lalo na nang magsimula ang mga bulong-bulungan tungkol sa gumagala raw na wakwak sa mga maisan. Sabi ng mga matatanda, doon mismo nakita, mga nilalang na lumilipad sa dilim, may malalaking pakpak na parang paniki mula sa impyerno, naghahanap ng darahang mainit upang kainin. Ako, si Ramon, hindi ko pinaniwalaan iyon. Para sa akin, mga kwentong barbero lang, mga imahinasyon ng mga takot sa dilim. Kaya kahit abutin ako ng hating gabi sa pag-uwi mula sa trabaho sa bayan, walang kaba. 9:00 ang out ko, at mga bandang 10 naman ako nakakarating, lakad-lakad sa mahabang, makitid na kalsada na parang ilalim ng madilim na tunel, napapaligiran ng mga puno na gumagalaw sa hangin tulad ng mga kamay na humihigpit. Nang gabing iyon, malamig ang simoy ng hangin, parang may yelo na humahaplos sa balat ko, lalo na nang malapit na ako sa maisan. Bigla kong naalala ang mga kwento, yung mga ungol na parang daing ng nalulunod na kaluluwa, at ang amoy ng bulok na dugo na sumusugod sa ilong. Hindi ko alam kung bakit, pero ang aking puso ay biglang bumibilis, parang may kung sino na humihila sa aking dibdib. Hindi pa man ako lumalapit ay narinig ko na, isang kakaibang paghahas, hindi tulad ng hangin o dahon, kundi parang mga pakpak na matigas at mabigat, nagbabayo sa hangin na parang galit na galit. Pilit kong inalis sa isip ang katakutan, baka napalakas lang ng hangin, o mga daga sa mga dahon. Nagpatuloy ako sa paglalakad, ngunit ang bawat hakbang ay parang lumalakas ang tunog na iyon, mas malapit, mas mabilis, parang humahabol sa aking anino. Nang nasa tapat na ako ng maisan, naramdaman ko ito, isang presensya sa likod ko, malamig at mabigat, parang may hininga na umaalingasaw ng kamatayan, nakadikit sa aking liig. Kinabahan ako ng husto, mukhang totoo nga yata ang wakwak, dahil ang presensya at ang paghahas ay sabay, mula sa dilim sa likuran ko, parang may mga mata na nagliliwanag sa madilim, naghihintay ng tamang sandali upang dumapo. Hindi ko na nakatiis, lumingon ako, at sa isang iglap, napamura ako ng malakas. Doon ito, isang halimaw na hindi ko pa nakikita sa buhay ko, malaki, maitim na pakpak na parang mga balat ng paniki na nabubulok, katawan na parang halo ng tao at hayop, maputla ang balat na may mga ugat na itim na gumagalaw tulad ng mga uod. Hindi ko masabi kung lalaki o babae, ngunit ang mga mata nito, mapupula, walang pupil, parang dalawang butas ng apoy, ay nakatitig sa akin, puno ng gutom na hindi natural. Ang kanyang ngisi ay nagpapakita ng matutulis na ngipin, tumutulo ang laway na parang mainit na dugo. Inalis ko agad ang tingin ko, ang aking mundo ay umikot sa takot, at tumakbo ako ng buong lakas. Hinabol niya ako, ang mga pakpak niyang paghahas ay parang bagyo sa aking tainga, mas mabilis kaysa sa aking mga paa, ang hangin ay nagiging malamig na parang yelo na sumusugat sa balat ko. Kung magpapatuloy ako sa kalsada, aabutan niya ako, kaya pumasok ako sa maisan, ang mga tangkay na matataas ay parang mga sandigan ng dilim, nagbabayo sa aking mukha habang tumatakbo. Habang binabagtas ko ang maisan, halos maihi ako sa nerbiyos, wala akong dalang sandata, ni kahoy man lang, walang bawang o asin upang ipagtabuyan ang masama. Naghagilap ako ng anumang makakapitan, ngunit wala. Yumuko ako at gumapang, ang lupa ay basa ng amoy na bulok, parang may mga bangkay na nakabaon sa ilalim. Alam kong susundan pa rin niya ako, kaya hindi ako huminto. Kung sisigaw ako, malalaman niya kung nasaan ako, at ang kanyang mga kuko, matulis at matagal, parang mga tinik ng demonyo, ay magdidikit sa aking bala. Nakasiksik ako sa isang sulok ng matataas na mais, ang aking hininga ay mababaw at mabilis, hindi halos makahinga sa takot. Dinig na dinig ko ang paghawi niya sa mga dahon, mas malapit, mas malakas, parang ang kanyang katawan ay gumagapang sa lupa, ang mga pakpak na hinahaplos ang mga tangkay na parang mga daliri na humihigpit. Ang amoy, oh Diyos, ang amoy ng bulok na karne at sariwang dugo, ay sumusugod sa aking ilong, na nagpapaduwal at nagpapahina ng mga tuhod ko. Hindi ako makagalaw, parang may kamay na hindi nakikita na humihigpit sa aking lalamunan. Bigla, nabuhayan ako ng loob nang marinig ko ang mga boses ng mga lalaki, mga ronda sa baryo, nagsisigawan, may mga sulo na nagliliwanag sa dilim. Diyan! Sa maisan, sigaw nila, at sa isang sandali, nakita ko ang wakwak, lumipad ito palayo, ang mga pakpak na nag-iiwan ng hangin na malamig at mabigat, parang sumpa na lumilipad sa gabi. Pinuntahan nila ako, puno ng pawis at nanginginig, at ang laki ng pasasalamat ko,
sila ang nagligtas sa akin mula sa mga ngipin na iyon, mula sa mga mata na nagbabanta ng isang mabagal na kamatayan. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng mga gabi ng takot. Ilang buwan ang lumipas, at isang araw, habang naglalakad kami ni Ben, ang aking pinsan, sa gubat upang mangahoy, may napulot akong imahe ng santo. Lalaking figura na may mahabang kasuotan, hindi ko kilala. Ngunit may konting basag sa ulo at marumi sa ilalim ng mga ugat at dahon. "Huwag mong iuwi iyan, Ramon," sabi ni Ben, ang kanyang mukha ay maputla, parang may kutob na masama. "Hayaan mo na lang doon, mga bagay na ganoon hindi para sa bahay." Ngunit nagustuhan ko, pagkatapos kong linisin, mukha itong banal, parang proteksyon sa aming simpleng buhay. Inuwi ko pa rin at inilagay sa tabi ng kama ko. Unang gabi, nanaginip ako ng masama, hinahabol ako ng santo, hindi na banal ang itsura, nakangisi tulad ng tiyanak, ang mga mata ay nagliliwanag ng galit, napakaliksi, ang kanyang mga paa ay hindi gumagalaw sa lupa kundi lumulutang. Habang ang tawa niya ay parang sirena ng kamatayan na nag-ietso sa aking tainga. Nung magising ako, ramdam ko pa ang pagod sa pagtakbo, ang pawis na malamig sa buong katawan. Tinignan ko ang santo, maayos naman ang itsura, walang ngisi, kaya napanatag ako. Ngunit pangalawang gabi, habang kumakain kami sa kusina, may lagabog, malakas, parang may humahampas sa dingding mula sa loob. Tumayo ako at pagbukas ng kwarto, basag ang maliit na photo frame ko, mga piraso ng salamin na nakakalat tulad ng mga butil ng yelo sa sahig. Napatingin ako sa santo at sunod, habang nagbubunot ako ng sahig, isa pang lagabog mula sa silid, bumagsak ang salamin sa dingding, ang mga piraso ay tumalon sa aking paa tulad ng mga tinik. Nung dadamputin ko ang mga basag, nangilabot ako, sa refleksyon ng salamin, mula sa likuran ko, ang nakangising imahe ng santo, hindi ngiti, kundi ngisi na parang hinahamon ako, ang mga ngipin ay matulis at kumikinang. Nilingon ko agad, okay naman ang itsura, walang ngisi. Ngunit pagtingin ko ulit sa salamin, nakangisi na naman, parang buhay na sumusunod sa aking galaw. Napalunok ako, ang takot ay parang apoy sa aking dibdib. Humigpit ang hawak ko sa piraso ng salamin, at nasugatan ang kamay ko, dugo ang tumulo, mainit at mabilis. Nabitawan ko ito, at nanlaki ang mga mata ko nang bumaba ang santo mula sa patungan, marahang humakbang palapit. Ang kanyang mga paa ay walang tunog ngunit ang sahig ay gumagalaw sa bawat yabag. Hinawakan niya ang sugat ko, ang kanyang daliri ay malamig tulad ng patay na bangkay, at dinilaan ang dugo, ang kanyang dila ay matagal at madulas, parang ahas na lumalabas mula sa mga labi. At ang lasa ng dugo ko sa kanyang bibig ay nag-iwan ng amoy na bulok at matamis. Nanigas ang buong katawan ko, ang mga ugat ko ay nanginginig tulad ng mga dahon sa bagyo, parang may kapangyarihan na humihigpit sa aking kaluluwa. Bigla bumukas ang pinto, si ina ko, nakita niya akong nakatayo, may sugat sa kamay, habang ang santo ay mabilis na nakabalik sa pwesto, parang hindi nangyari. Hindi na ako nagdalawang isip, kinuha ko ang santo at binasag ito ng malakas, ang mga piraso ay lumipad tulad ng mga kristal ng galit. Inawat ako ni ina, ano ba, Ramon, mangilabot ka. Ngunit nang ikwento ko ang lahat, ang panaginip, ang mga lagabog, ang ngisi sa salamin, siya mismo ang nagdala nito sa isang pari na kakilala niya. Binendisyonan ito at inilibing sa lupa ng hindi na mabubuo, upang hindi na magamit ng masamang espiritu. Ngunit sa mga gabing sumunod, naririnig ko pa rin ang mahinang tawa mula sa lupa, parang ang mga piraso ay buhay pa, naghihintay ng bagong inaani. Hindi pa rin humihinto ang mga pangyayari. Si Sir Edwin, ang guro kong kakilala, kasabayan ko sa pagtatrabaho sa paaralan sa probinsya, magkalapit ang mga bahay namin, kaya magkasabay lagi sa pag-uwi. Isang gabi, ginabi kami dahil sa mga gawain sa school, at habang naglalakad sa kawayanan, nakasalubong namin ang isang mag-ina. Ang ina ay mga 50, ang anak ay dalagita na mga 16, dayo sa lugar. Umiiyak ang ina, tulong po. Nakukulam ang anak ko. Walang albularyo, si lolo ni Sir Edwin, ang kilalang manggagamot, ay nasa kabilang bayan. Sa harap namin, biglang nagsuka ang dalagita ng itim na likido, malapot at mabango ng bulok, na tumalsik sa sapatos ko, parang mainit na lava na sumusunog sa balat. Sunod, alupihang itim, marami, parang mga uod na gumagapang sa lupa, nag-iiwan ng amoy na nagpapahina ng mga tuhod. Napaluhod ang bata sa panghihina, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng hindi natural. Alam ni Sir Edwin ang tungkol sa mga ganoon, natutunan sa lolo niya.
Kahit nagdadalawang isip na naig ang awa niya, doon mismo, sinubukan niyang gamutin. Inilatag ko ang aking alampay sa madamong lupa, puno ng mga ugat na parang mga daliri, at pinahiga namin siya roon. Manguha ka ng dahon, Ramon, kahit ano, damihan mo, utos ni Sir Edwin. Pinipit ko ang mga dahon, ang katas ay mainit at madulas, at kinulong niya sa palad niya, binulungan ng orasyon na parang bulong mula sa kabilang mundo. Tinapal niya sa noo at liig ng dalagita, upang tumigil ang pagsusuka ng alupihan at itim na likido na parang dugo mula sa impyerno. Kinuha ko ang rosaryo ko sa bag, at habang ginagawa niya iyon, dasal ako ng dasal, ang mga salita ay lumalabas na parang baril laban sa dilim. Tumigil ang pagduwal, ngunit biglang nangisay ang teenager. Ang kanyang katawan ay gumagalaw tulad ng isang hayop na nagigising, at nanlisik ang mga mata, walang puti, puro itim na parang dalawang butas ng wala. Walang ano-ano, sinakal niya si Sir Edwin, ang kanyang mga kamay ay maliit ngunit matigas tulad ng bakal, ang mga kuko ay nagdidig sa balat niya, nag-iiwan ng mga gasgas na tumutulo ng dugo. Todo awat kami ng ina niya, ngunit kakaiba ang lakas ng bata, parang may higanting puwersa sa loob niya, isang demonyo na humihigpit sa kanyang lalamunan. Habang umaawat ako, ang ina ay sumisigaw, tulong. Diyos ko! At ang bata, ibang wika ang sinasabi, hindi tao, parang mula sa malalim na balo ng dilim, ang boses ay mababa at marumi, nagpapasakit sa tenga ko tulad ng mga tingi. Bumitaw ako sa pag-awat, ang sakit sa tenga ay parang may mga karayom na tumatagos, tinakpan ko ito, at kitang-kita ko, pagbitaw ko, hinugot ni Sir Edwin ang huling paghinga niya, ang kanyang mukha ay lumalabas ang buhay. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang ang bata ay tumakbo palayo. Ang kanyang tawa ay parang sirena na nag-ietso sa kawayanan. Hindi na namin naisalba si Sir Edwin, nakakalungkot at kalayuan, natagpuan ang bangkay ng dalagita, puno ng mga sugat na hindi natural, parang kinain mula sa loob. Ayoko siyang sisihin, bukal sa puso ang tulong niya, ngunit ang dilim ay hindi pinipili ang mabuti, kinakain ito ng mabagal. Sa mga sumunod na taon, lumipat kami sa isang bahay malapit sa paanan ng bundok, at doon, noong 9 na taong gulang pa lang ako, may nakita akong diwata, o hindi ba? Hindi maniwala ang iba, ngunit ikukwento ko. Layo-layo ang mga kabahayan, ngunit magkakakilala kami. Isang gabi, habang pinagbabantay ni tatay sa siga ng mga tuyong dahon, may kumikislap sa bundok, parang bituin na bumaba sa lupa. Sa kagustuhan kong malaman, pinuntahan ko, malapit lang. Malapit na ako, at nakita ko, isang magandang babae na nagliliwanag, nakakasilaw tulad ng buwan sa tubig, ngunit ang kanyang mukha, kitang-kita ko nang lilingon siya sa akin, maputla at perpekto, ngunit may kakaibang liwanag sa mga mata, parang apoy na nakatago. Nagtago ako, natakot, dahil may kakaiba, parang hindi buo ang kanyang anyo, parang humihiwalay sa hangin. Gumapang ako palayo, ang mga dahon ay nagbabayo sa aking balat tulad ng mga kamay. Kinabukasan, tanghali na ako nagising, may kumakatok sa pinto. Bumangon ako, at nakita kong binuksan ni nanay, siya iyon, ang babaeng mula sa bundok, hindi magkakamali. Bumalik ako sa kwarto, nagtago, ngunit pinakinggan ko ang usapan, bago raw kaming kapitbahay. Nang makaalis siya, kinatok ako ni nanay, nakita niya ang reaksyon ko, kaya kinuwento ko, nautal-utal. Sinama niya ako sa albularyo, na sinabi, huwag matakot, swerte ka na nagpakita ang diwata. Ngunit kailangang masiguro kung iisa siya sa bagong kapitbahay. Pinuntahan namin ang bahay niya, nagtatanim siya ng mga halaman, ngunit tinanggi niyang diwata siya. Sinang-ayunan ng albularyo, walang kakaibang enerhiya. Baka nagkamali ka ng tingin o nanaginip, sabi ni nanay. Hindi ako nakipagtalo. Makalipas ang 4 na araw, hapon, habang nangangahoy kasama si Pedro, ang kalaro ko, sumakit ang tiyan niya, kaya nauna siyang umuwi. Naiwan ako at nakita ko siya, ang diwata, nakangiti, hawak ang maliit na bolang apoy sa kamay, kumikinang tulad ng mata ng demonyo. Tatakbo na sana ako, ngunit huwag matakot, sabi niya, ang boses ay matamis ngunit malamig. Ibibigay ko lang ito at aalis na rin ako. Nilagay niya sa kamay ko, hindi ako napaso, bagaman maliit itong parang jackstone, ngunit nawala agad, iniwan ang bilog na marka na sumusunog ng mahina. Hindi na nagpakita ang diwata, ni ang kapitbahay, nawala ang bahay niya, parang hindi umiral. Lahat nagulat, ngunit mula noon, sinwerte kami, hindi na ako nagkakasakit, at ang marka sa palad ko ay naging anting-anting, ngunit sa gabi,
ramdam ko ang init nito, parang buhay na humihinga, nagbabanta ng kapalit sa swerte. Sa gubat na iyon, sa pagkakatanda ko, 7 taong gulang pa lang ako nang mahilig akong manghuli ng tutubi sa hapon dahil malabo raw ang mata nila noon. Aliw na aliw, inilalagay ko sa garapon. Bili ni nanay na huwag magpapaabot ng gabi, ngunit ginabi ako, natulog sa treehouse na gawa ni tatay. Hindi mataas, ngunit pag magising, madilim na. Pagbaba, nakita ko ang nagliliwanag na alitaptap, maganda, kaya sinundan ko. Hindi ko alintana na napapalayo na ako, sa liblib ng gubat, ang mga puno ay parang mga higante na nagbabantay ng sikreto. Nalibang ako sa kanilang liwanag, hanggang sa mapunta sa isang bukan, parang piyesta, daming tao na nakakostyum magara, nagkakatawanan, nakakamangha sa mga mata ng bata. Unti-unti akong lumapit, inaabangan nila ako, kinakawayan, sinisenyasan. Bawat hakbang, bumibigat ang pakiramdam ko, parang may mga kamay na hindi nakikita na humihila sa akin pababa. Bigla, nagbago ang anyo nila, nakakatakot, mga mukha na natutunaw, mga mata na walang buhay, mga ngiti na puno ng ngipin na matulis. May mga kamay na humila sa akin palayo, si tatay, kasama si nanay at ang lolo kong albularyo. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit, mabuti raw, hindi nahuli sila, kung hindi, nahulog na ako sa bangin. Umiiyak akong lumingon, wala na ang piyesta, sa halip, madilim na bangin, malalim na parang bibig ng kamatayan. Tungkol sa engkanto iyan, sabi ng lolo. Gumagamit sila ng alitaptap upang likuin ang tao, dalhin sa mundo nila. Yung mga tao na iyon, engkanto, kung hindi kayo dumating, ang katawan ko ay sa bangin, habang ang espiritu ko ay sa kanila, walang balik. Kinilabutan ako, sa gabi, naririnig ko pa rin ang kanilang tawa, parang hangin na nagdadala ng alitaptap na itim. Lumipat ulit kami sa Santa Cruz, Laguna, sa dating bahay ni Mama, malawak ang bakuran, may poso sa gilid ng halamanan. Isang araw, umalis sina Mama at Papa para sa papeles sa Kapitolyo. Naiwan akong mag-isa, 16 na taong gulang. Nagwawalis ako ng tuyong dahon, nang lumapit ang isang babae, mga 30 anyos, pwede bang makigamit ng poso? Pinagbigyan ko. Habang naghugas siya ng kamay at paa, panay ang tingin niya sa akin, mga mata na walang laman, parang 2 butas. Natakot ako, kaya iniwan ko siya at pumasok sa bahay. Sa loob, nasulyapan ko siya mula sa bintana, nakatayo pa rin, nakatingin, parang estatwa ng kamatayan. Naupo ako sa sofa, nagbukas ng dihi, ngunit nagulat ako, nakasilik siya sa bintana, ang mukha ay mas malapit, ang ngisi ay mas malinaw. Bakit? Ano pa ang kailangan mo, tanong ko. Buksan mo ang pinto, sagot niya, ang boses ay mababa at madulas. Hindi ko binuksan, sinara ko ang bintana, ngunit kinakalampag niya ang pinto, malakas, parang martilyo mula sa kabilang mundo. Naiyak ako sa takot, naalala ko ang pintuan sa kusina. Isasara ko na, ngunit bumuwad siya roon, takang-taka, paano siya nakapunta agad, paano niya nalaman? Ang kanyang mukha ay mas malapit, ang mga mata ay nagliliwanag ng gutom. Hindi ako nagpadaig, tumakbo ako sa lagayan ng kutsilyo, natabig ang garapon ng asin, dumakot ako ng natapon dahil nakita kong natakot ang mukha niya sa asin. Tinangkapan niya akong lumapit, ngunit isinaboy ko ang asin, tumigil siya, parang nasunog ang balat niya, at inangat ko ang patalim. Nagdalawang isip siya, dahil palaban ako, nagmamadali siyang lumabas. Sinundan ko, at sa banda ng poso, nagbago ang anyo niya, unti-unti, naging baboy ramo, ang balat ay makapal at madumi, ang mga mata ay nananatiling pareho, puno ng galit. Sumuot siya sa malalagong halaman, iniwan ang amoy ng dumi at dugo. Nanlambot ang tuhod ko, napaupo, habang ang poso ay parang tumatawa sa akin sa dilim. Nang malaman ni na Mama at Papa, natakot sila, nagpalagay ng bakod ng semento, mataas na gate, at binilinan akong huwag papayag sa mga hindi kilala. Ngunit sa gabi, naririnig ko pa rin ang kalampag, parang ang baboy ramo ay naghihintay sa labas, handa nang bumalik. Sa elementarya, sa lumang sementeryo katapat ng bahay namin, walang takot kami maglaro kahit hating gabi, mga 6 o 7 taong gulang pa lang, inaabot kami ng dilim doon. Luma na, walang bagong libing, walang nangangalaga, malaya kaming lumabas-masok sa mga nicho na parang mga kuweba ng patay. Isang gabi, naglaro ng taguan, 10 kami, hindi natatakot. Naisip ko, sa likod ng nicho na bukas, madali nila akong matatagpuan. Pumasok ako, hinila ang basag na lapida upang takpan ng konti.
Sa loob ng walang laman na nitso, bigla akong naramdaman ang malamig na hangin, parang simoy mula sa libingan, nagpapabalahibo sa balat ko, parang may mga daliri na humahaplos sa aking liig. Lalabas na sana ako, ngunit hindi ko maitulak ang lapida. Kanina lang kayang-kaya ko, ngunit biglang bumigat, parang may higante sa kabilang side na humihigpit. Binuhos ko ang puwersa ko, ngunit hindi mausog, umiyak ako, nagsigaw ng tulong sa mga kalaro. Nilalabas ko ang kamay sa siwang, ngunit ang dilim sa loob ay lumalakas, ang amoy ng lupa at bulok na buto ay sumusugod, at naririnig ko ang mahinang bulong, mga boses ng patay, nag-uusap sa wika na hindi ko alam, tawag sa akin na "Sumali ka na." Ang lapida ay parang buhay, gumagalaw ng bahagya, ngunit hindi bumubukas, habang ang malamig na hangin ay nagiging mas malamig, parang yelo na sumusugat sa aking balat. Sa labas, naririnig ko ang mga kalaro, ngunit ang niksyo ay parang bilangguan ng kaluluwa, at ang aking sigaw ay nawawala sa dilim. Sa gitna ng kagubatan, sa lumang poso na katabi ng mga puno ng bayabas, madalas akong mag-igib kahit may bago na, doon kasi may bayabas na masarap. Isang araw, habang nagbobomba, nagrereklamo ako kay nanay na ako lagi ang inuutusan, may kuya naman. Bigla, maliit na boses, hayaan mo na, masarap naman ang bayabas mo. Luminga ako, wala, ngunit sutsut sa braso ko, at nakita ko siya, nakaupo sa punso malapit sa poso, maliit na duwende, itim na itim, puti lang ang mga ngipin na matulis, malalaki ang tenga tulad ng paniki, mahaba ang buhok na parang mga ugat. Lalaki siya, ngunit ang kanyang ngisi ay parang sumpa. Napasigaw ako, ngunit naninigas ang paa ko sa nerbiyos, parang may ugat na humihigpit sa mga binti. Huwag matakot, sabi niya, ang boses ay maliit ngunit malalim, parang mula sa lupa. Pwede tayong magkaibigan. Ngunit ang itsura, imposible hindi matakot, ang kanyang balat ay parang nabubulok na kahoy, at ang mga mata ay dilaw na parang apoy sa gabi. Ayoko nang bumalik, ngunit sinundan niya ako hanggang bahay, at sa maikling panahon, naging magkaibigan niya kami, si Ali ang pangalan na binigay ko. Ngunit isang araw, mabalitaan kong gigibain ang lumang poso, may bibili ng lupa, tatayuan ng rest house. Nag-alala ako para kay Ali, sinabi ko sa kanya, at ang kanyang sagot, papatayin ko silang lahat. Kinilabutan ako, ganoon nga nangyari, nagkasakit ang buong pamilya, malubha, at ang ama ay namatay, ang bangkay ay puno ng mga sugat na hindi paliwanag. Hindi na nagpakita si Ali, bumalik ako sa pwesto ng poso, wala na ang punso, ang paligid ay lungkot, parang namatay ang gubat mismo. Tinawag ko siya ilang beses, ngunit ang hangin ay nagdadala lamang ng bulong ng galit, at sa gabi, ramdam ko ang kanyang presensya, handa nang bumalik para sa susunod na kaibigan. Sa rekto, taong 80, 12 taong gulang ako, si Mama lang ang kasama. Deboto siya ng Nazareno, tuwing Biyernes at Linggo, lakad kami sa Quiapo. Bumili siya ng imahe, inilagay sa kwarto. Kinabukasan, bumangon si Mama para umihi, pagbalik, bitbit ang Nazareno. Bakit mo inilipat, sinita niya. Hindi ko, sagot ko. Kinabukasan, wala ulit sa kwarto, nandoon sa tabi ng bintana. Ilang beses na ulit, sumuko si Mama, kung doon gusto, hayaan na. Isang gabi, mag-isa ako, naghahanap si Mama ng ulam. Napatingin ako sa Nazareno, maitim, kakaiba ang yari, bakit natatakot ako sa mukha niya? Bigla, ingay sa labas, sigawan, pagkakagulo. Napadungaw ako, may baril ang mga nag-aaway. Putok, sunod-sunod. Hindi ko naramdaman, ngunit sumikip ang paghinga ko, dugo ang umaagos sa dibdib ko, mainit at mabilis. Gumapang ang nerbiyos, matumba ako. Napatingala sa Nazareno, blanko ang isip ko. Lumalabo ang paningin, nakita ko ang paris ng paa sa harap ko, lailayan ng mahabang damit. Pumikit ako. Pagmulat, sa kwarto pa rin ako. Hindi ka tinamaan ng bala, sabi ni Mama, tumama sa dingding, sa pwesto ng Nazareno. Sinalo raw niya ang mga bala. Takang-taka, alam kong tinamaan ako, nakita ko ang dugo. Milagro iyon, naging deboto na rin ako, ngunit sa gabi, ramdam ko ang kanyang tingin, parang nagbabantay na may kapalit. Sa Romblon, may kwento tungkol sa itim na alitaptap, ala ng mambabarang. May matandang lalaki, si Lolo Tomas, ayon sa matatanda, mambabarang. Mabait, ngunit huwag gagalitin. Kapag nagalit, itim na alitaptap sa bahay, babala, at susunod ay barang. 12 taong gulang ako nang naisipan naming maglaro, batuhin ang mga puno ng mangga niya, dahil hindi raw namimigay.
Ilang beses hindi nahuli. Ngunit isang araw, lumabas siya, galit, sita sa amin. Pinagbabato rin namin, tumakbo kami, dala ang mga bunga. Nalingunan ko, pinahid niya ang dugo sa noo, mula sa bato namin. Akala ko natakasan, ngunit sa gabi, dungaw sa bintana, itim na alitaptap, umaaligid, parang mga mata sa dilim. Sinabi ko kay nanay, nakita rin niya. Tinanong kung ano ang ginawa ko, sinabi ko. Pinuntahan namin siya kasama si tatay, humingi ng tawad, nangako babayaran ang mga mangga. Ako ang humingi, tinignan niya akong matalim, pinagsaraduhan. Takot na takot ako. Hindi ako binarang, dahil humingi kami, ngunit ang mga kalaro ko, nagkasakit, nagsuka ng itim na insekto, parang mga od mula sa loob ng katawan. Sinugod sila ng magulang kay Lolo Tomas, inaway, hindi umubra. Tuloy ang barang, nahirapan sila, natagalan bago nagamot. Sa talyer ni tatay, may customer na si Mang Diego, albularyo na hindi agad nalaman. Mabait, hindi nagyayabang. Nalaman ng mag-absent si tatay, hinanap siya ni Mang Diego para sa kakilala na magpapagawa ng kotse. Nabanggit ang lagnat, puntahan mo siya sa bahay ko para magpagamot, sabi. Doon nalaman, albularyo siya. Pagdating, hinarang sa gate, pinagpaga ng dahon ng mangga, winisik ng tubig na amoy sampagita. Gumaan ang pakiramdam ni tatay, lumuwag ang paghinga ni nanay. Sa gamot, nagambala ang kaluluwa mo, mag-alay ng panalangin sa simbahan. Bumuti si tatay, nagsimula ang malalim na samahan. Nire-rekomenda sila sa isa't isa. Isang araw, pinakisuyo si Mang Diego, tignan ang si Mang Reyes, hindi totoong pangalan, may tindahan, sari-sari store. Yung babae roon, may malaking nunal sa ilong, hindi na nagbalik sa gamot. Curious si tatay, pumayad. Pauwi, huminto sa tindahan, nagkunwaring bibili. Binenta ng binatilyo, maisigaw mula sa bahay, kinilabutan si tatay, parang sinasaktan talaga. Nag-text kay Mang Diego, hindi umubra, dinig ang sigaw. Reply, umubra, ang santo ang gumagawa ng sigaw. Kalaunan, nalaman, hindi lang albularyo, mangkukulam at mambabarang. Bibihira ang lumalapit para sa parusa, isa si Mang Reyes. Nagtanong si tatay ng atraso, hindi sinabi. Pinakita ang maitim na kahoy na estatwa, mukha santo, mahabang baro tulad ni Mama Mary, nakayuko, hindi kita ang mukha, nakaluhod, kamay nakasalikop at nakakuyom pababa. Tanong kung sino, hindi niya narinig ng maigi, biglang gulong ng pusa, busina. Ayaw ng santo na ipaalam, sabi ni Mang Diego. Hindi maisulat, baka magalit. Iyan ang santo ng parusa. Butas-butas ang katawan mula sa pako at stapler para sa pangalan at larawan ng biktima. Nakadikit si Mang Reyes. Hindi natatakot si Mang Diego, tama ang ritual, walang karma. Natakot si tatay, hindi inaasahan. Hindi ginamit sa kanya. Namatay si Mang Reyes pagkatapos ng maraming taon ng hirap, may medical, ngunit halo. 2015, namatay si Mang Diego sa heatstroke, biglaan. Pinamigay ang gamit, maliban sa santo, sisilaban, itapon ang abo sa dagat. Sa libing, aberya, kamuntik mahulog ang kabaong, bumigat sa simbahan. Napaisip si tatay, talaga bang walang parusa? Sa gabi, naririnig ko pa rin ang bulong ng santo, parang naghihintay ng susunod na pako.